100K yearly contribution sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa huling 5 taon. Noong 2019, nakapag-declare sila ng 7.23%. Noong pandemic years, nakapag-declare sila ng 6.12 at 6%. After ng pandemic, nakapag-declare sila ng 7.03% at ang pinakahuli noong Feb 27, 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.05%. Ang average ng 5 taon na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng dividend sa ating sample ngayon na gagawin natin. Kukunin natin ang total nito at i-divide naman natin sa loob ng 5 taon. Ang gagamitin natin na dividend rate sa ating computation ay 6.69%. Ito ang gagamitin natin pansamantala sa ating computation. Kung mas mataas dito, mas ginagaling tayo kasi mas malaki ang tatanggapin natin na dividend. Kitang-kita nyo naman mga kapeso, noong 2022 at 2023, mas mataas sa 6.69% ang idineclare nila dito sa gagamitin natin. So mas malaki pa ang kikitain mo ngayon sa MP2 mo. Pero kung mas mababa, sa 6.69% ang ide-declare nila, medyo mas mababa din ang matatanggap natin na dividend noong taon na iyon. Ilagay na natin dito ngayon ang ating yearly deposit na 100,000 pesos. Magsisimula tayo ngayong October 2024, susundan natin sa ngayong January 2025, 2026, 2027 at 2028 hanggang mabuo natin ang 500,000 pesos na total deposit natin sa Pag-ibig MP2. Gamitin natin ang na-compute natin na 6.69% na average rate sa loob ng 5 taon na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang dividend rate sa Pag-ibig MP2. Ang entitled months natin ngayong 2024 ay 3 months lamang muna. Paano natin nakuha ang 3 months? October, November, December. 3 buwan na lamang ang natitira. Kaya makompute natin ang ating dividend income sa 100,000 times 6.69% na dividend rate times 3 months, divide natin sa 12 months. Ang makukuha natin na total na dividend income ay 1,672 pesos. Kaya ang total money natin sa katapusan ng 2024 ay 100,000 plus 1,672 ay 101,672 pesos. Maghuhulog ulit tayo ngayong January 2025. Ang entitled months natin sa buong 2025 ay 12 months na kasi nagsimula tayo ng January hanggang 2025. Kaya kung mapapansin nyo, yung total natin na dividend income ay 13,491 pesos na mga kapeso. Kaya ang total money mo, 215,164. Tuloy-tuloy ang 12 months natin ng 2026, 2027 at 2028. Biruin nyo, nakaka 400,000 na tayo nang nahulog. Kaya ang dividend income mo na ngayon, 37,827,000 na mga kapeso. Sa huling taon ng 2029 o ang pa-5th year natin sa ating Pag-ibig MP2 investment, October 2029, pwede na natin siyang i-withdraw. Kaya ang entitled months ng interest natin ay January hanggang September na lamang. At pag binilang natin ang months na yon ay 9 months. Kung makikita nyo dito, 60 months ang ating total investing period. Ang dividend income natin dyan, 30,000 na lang. At ngayon, ang ating total money, kung nag-invest tayo ng 500,000 pesos, 633,000 pesos, 530 pesos ang makukuha natin sa ating Pag-ibig MP2. Sa makatuwid, kumita tayo ng 133,530 pesos. Ngayon mga kapeso, siguro isa sa mga tanong nyo, pwede ba halimbawa, nag-invest na ako ng 100,000 pesos. Simulan ko ng October 2024, naghulog ulit ako every January para makuha ko yung full dividend ng mga taon na susunod. Mag-i-invest ako
hanggang January 2028, mabubuo ko pa rin ang 500,000 pesos at ang total money ko ay 633,530 pesos. Kaso nga lang, may mga buwan din kasi na may extra income ako o may extra cash ako. Pwede ba na maghulog ako sa kahit na anong buwan? Pwedeng-pwede yan, kapeso. Halimbawa, tuwing November 2025, 2026, and so on, meron tayo na natatanggap na 13th month pay. Sabihin natin na maglalaan ka ng 10,000 pesos nung 2025, nung 2026 sabi mo, pwede bang 5,000 pesos muna? Pwedeng pwede. Pero bumawi ka, sabi mo May 2027, bawin ko yung 10,000 pesos ko, ihulog ko ng May 2027. Pwedeng pwede yan, kapeso. November 2027, sabi mo 15,000, pwedeng pwede. 2028, sabi mo, ay, hindi muna ako magdadagdag sa MP2 ko. Pwede na yung nahulog ko. Naka 535,000 pesos ka at yung dati mo na 633,000 pesos, ngayon, 675,000 pesos ang matatanggap mo, kapeso. Sabi natin, pwede ba na wag yearly o kaya naman monthly? Kasi parang ang hirap i-maintain para sa akin. May 500,000 na akong hawak ngayon. Kung gagawin natin na 500,000 pesos mga kapeso, ito yung total na inihulog agad natin by October 2024. Biruin mo yung dividend income na matatanggap mo, 8,362 pesos agad. Bakit kamo? Kumpara sa yearly na 100,000 yung panimula natin, 1,672. Mata times 5 agad kasi 500,000 pesos, kapeso. Kaya 8,362 agad ang kinita mo. Ang total na dividend income mo, 691,719 pesos. Yan ang power ng compounding at mas maagang pag-i-invest, mga kapeso. Kung gusto mo naman dito, kapeso, sa monthly mo, gusto mo simulan agad ng 500,000 tapos patak-patak sa mga susunod na buwan, pwedeng-pwede din yan, mga kapeso. Ang ginamit natin ay 6.69% na average rate. What if, mga kapeso, masustain ang 7.05%? Hindi ko sinasabi na fixed halimbawa lang at pataas ng pataas talaga ang dividend rate natin sa Pag-ibig. Testing lang, mga kapeso. 7.05% ang gamitin natin. Yung 633,000 pesos mo kanina, naging 641 pesos, mga kapeso, dahil lang nadagdagan ang dividend rate ng Pag-ibig MP2 natin. Ang laking bagay nang natitira o sumobra na 8,000 pesos dahil lang nagbago ang dividend rate. Pero sana ma-maintain yan ng Pag-ibig para mas malaki ang kitaan natin, syempre. Subukan natin dito sa nagulog ka na ng 100,000 pesos at nagpatak-patak ka pa ng paiba-ibang amount sa mga sumusunod na buwan. Halimbawa, 7.05% din ang kinikita ng ating Pag-ibig MP2 dun sa papatak-patak natin. Tingnan mo, makukuha mo, kapeso, 683,000 pesos. Kasi ang total dividend income mo, 148,000 pesos. What if pa, kapeso, dito sa 500,000 pesos natin? Tingnan mo 691,000 pesos dyan. Kung magiging 7.05%, yung 691,000 pesos natin, magiging 703,527 pesos. Kumita ka ng 203,527 pesos. Ano, natutokso ka na ba, kapeso, na mag-invest sa Pag-ibig MP2? Aba, mas magandang simulan mo na ngayong October. Huwag nang maghintay ng mga susunod na buwan pa.